Pwede bang dumalo sa simbahan na ang babae ang pastor? Ang tanong kung pinahihintulutang dumalo sa isang simbahan na isang babae ang pastor ay isang mahalagang tanong at dapat itong sagutin sa pamamagitan ng pagtingin sa itinuturo ng Biblia. Malinaw sa Biblia na ang mga lalaki at babae ay pantay sa halaga sa harap ng Diyos. Galatia 3:28. Ngunit itinuturo din ito na ang Diyos ay nagbigay ng iba't ibang tungkulin sa mga lalaki at babae sa simbahan at sa pamilya. Ayon sa banal na kasulatan, ang tungkulin ng pastor o elder ng simbahan ay dapat punan ng mga kwalipikadong lalaki. Sa unang Timoteo 2:12, isinulat ni Apostol Pablo, "Hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik." Ang talatang ito ay bahagi ng mga tagubilin ni Pablo kay Timoteo tungkol sa kung paano dapat ayusin ang simbahan. Si Pablo ay hindi lamang nagbibigay ng personal na opinyon o tumutugon sa isang kultural na issue ng kanyang panahon. Pinagbabatayan niya ang kanyang pagtuturo sa nilikhang pagkakasunod-sunod na sinasabi sa susunod na talata. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva. Unang Timoteo 2:13. Ipinakikita nito na ang pagtuturo ay nakabatay sa disenyo ng Diyos mula pa sa simula, hindi sa pansamantalang mga kalagayan o kultural na mga issue. Binigay ni Pablo ang mga kwalifikasyon para sa mga pinuno ng simbahan sa unang Timoteo 3:1-7 at Tito 1:5-9. Sa parehong mga sipi, ang tungkulin ng matanda o tagapangasiwa na kapareho ng pastor ay inilarawan gamit ang mga pangalan at mga halimbawa ng panlalaki. Halimbawa, sinasabi sa unang Timoteo 3:2, "Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan, isa lamang ang asawa." Ito ay malinaw na tumutukoy sa isang lalaking pinuno. Ang mga kwalipikasyong ito ay hindi batay sa halaga o karapat-dapat ang isang individual, ngunit tungkol sa kaayusan ng Diyos para sa pamumuno sa simbahan. Sabi nga, maraming mahalagang tungkulin ng mga babae sa simbahan. Sila ay tinawag upang turuan ng mga ibang kababaihan. Tito 2:3-5. Maglingkod sa iba't ibang ministeryo. Roma 16:1-2. At gamitin ang kanilang mga kaloob para sa ikabubuti ng katawan ni Kristo. Ngunit ang tungkulin ng pastor na kinabibilangan ng pangangaral sa buong kongregasyon at pagkakaroon ng espiritual na otoridad sa mga lalaki ay hindi isa sa mga tungkuling ibinigay ng Diyos sa kababaihan. Kaya dapat bang dumalo ang isang Kristiyano sa isang simbahan na ang isang babae ang pastor? Kung ang isang simbahan ay hayagang sumusuway sa salita ng Diyos sa lugar na ito, maaaring ito ay isang senyales na hindi sineseryoso ng simbahan ang otoridad ng kasulatan. Bagamat maaaring pinapayagan ang pagdalo sa ganyang simbahan, maaari itong humantong sa pagkalito o kompromiso sa paglipas ng panahon. Ang mga Kristiyano ay tinawag na maging bahagi ng isang simbahan na nagtuturo at sumusunod sa Biblia ng tapat. Unang Timoteo 4:2-3. Kung binabaliwala ng isang simbahan ang malinaw na turo ng Biblia tungkol sa pamumuno, maaari rin itong makompromiso sa ibang mga lugar. Sa pag-ibig at pagpapakumbaba, pinakamainam na humanap ng simbahan na nagpaparangal sa disenyo ng Diyos para sa pamumuno at mahigpit na humahawak sa katotohanan ng banal na kasulatan. Ang mga paraan ng Diyos ay palaging para sa ating kabubuti at sa kanyang kaluwalhatian.